Di ko pinapansin pag-ibig mo sa akin. Pag-ibig ang biyaya mo'y di ko hinangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi bilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Kung tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso. Pag-ibig ko'y hindi bilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Kung tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Para lang sa'yo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa oras na ito. Ipinagkakaloob mo sa amin ang pinakamahalagang biyaya, ang iyong mga salita, ang mensahe mula sa mabuting balita. Yes, Lord, sa mga oras na ito, hayaan mong lumapit kami sa iyo na may kababaang loob. Humingi kami ng paglilinis sa aming mga karumihan, sa patawaran namin mga kasalanan. Ama, ang iyong bang lingkod ay humihingi ng kapatawaran, kalinisan, paglilinis sa aking mga pagkukulang, kahinaan, kasalanan. Kami po ni Sister Librada Mansano ay gamitin mo lamang instrumento, Panginoon. Kami makasalanan, mahina, wala kaming magagawa kundi dahil sa iyong kapangyarihan. Ipagkaloob mo sa amin ang karunungan, the wisdom like King Solomon, the humility like Jesus Christ. Sapagkat sa oras na ito, kami magpapagamit lamang bilang iyong lingkod. Kaya gamitin mo lamang ang aming tinig, ang aming isip, pero ang prophetic voice mo, Lord, ang aming marinig. Hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo makapangyari, Panginoon. Ikaw ang bida sa Facebook live na ito. Ikaw ang gusto namin ipagmalaki ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig.
Lalo na ngayong ang iyong pagkaing spiritual ay tungkol sa paghatol sa kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag maging judgmental. Ibinhi mo yan sa aming puso. Magnilay kami sa aming mga ginagawang paghatol sa aming kapwa. Ipagkaloob sa amin ang mga daan, ang mga paraan, upang hindi sa kami humatol sa aming kapwa, mahalin namin sila. Mahalin namin ang aming mga kaaway, mahalin namin ang aming kapwa sapagkat ano man ang ginagawa namin sa aming kapwa, ginagawa namin sa ito. Ngayon din, Lord, ang makakarinig ng live ng Monday Gospel, Panginoon, pagod man, physical, buong araw, pero palakasin mo kami spiritual, Panginoon. The fighting spirit should be there. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Lahat tayong makasalanan sa oras na ito at lalapit sa Panginoon upang patawarin tayo sa ating pagkukulang, upang bigyan tayo ng kalakasan na spiritual. Patuloy kang kumilos. Nananalig kami na naririto ka sa Facebook Live na ito. Palaganap ang mabuting balita, anuman ang ating ginagawa. Tanggapin ng buong puso ang ating mga pagkukulang. Salamat, Lord, sa piging na ito na ikaw ang naghanda. Salamat sa araw-araw na piging ng iyong mabuting balita. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kay San Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Purihin ka, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagdingning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pa't walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad, si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumiton na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Pakinggan niyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala silang kasama roon huli si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay may pit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupapua
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So muli, welcome po sa Word of God Daily Gospel na ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita araw-araw through Facebook Live. So kahit ano pong ginagawa natin, pwede na tayong makarinig ng Daily Gospel. Mahalaga yan bilang spiritual nating pagkain. Amen? And of course, ako po si Sister Angelica from Bulacan sa Pangong Katoliko. At of course, maraming salamat sa Panginoon, no? Biro mo, ang bilis ng panahon. Matatapos na naman ang February. Pasok na naman ang March. No? Pero ngayon, ang bawat araw, dapat biyaya. Bawat araw, last day na. Para we have to do our best. And today is a Monday. Okay, Monday, February 26, 2024. At ang Monday Gospel nga po, at ang pagbasa po ang mula kay San Marcos, medyo kamali lang tayo ng type, no? Pero ang talagang pagbasa ay mula kay San Marcos chapter 9 verses 2 to 10. Amen. Tungkol po yung sa nagbabagong anyo si Jesus. Babaguhin na lang natin yan, di ba? Kasi sa araw na ito, 3 gospel ang FB live ko eh. Kasi nga nag-graduation yung anak ko. So medyo natambakan po tayo, no? Medyo nalito ko. Anyway. So, ngayon po ay meron po tayong guest preacher. Ang guest preacher natin ito ay talaga namang maipagmamalaki natin sa ngalan ng Panginoon na talagang love na love si Lord. At saka pag tinawagan mo tungkol kay Lord, talagang lagi nandyan, no? Ito si Sister Librada Mansano. So, ipasok po natin siya sa ating FB Live. Magandang gabi sa iyo, Sister. Mabiyayang gabi sa iyo, Sister Angelica. Angel. Angel. Ang ganda, no? Angelica, Angel. Amen. Maraming salamat mo sa pag-invite mo sa akin. Alam mo, pagdating naman sa Word of God, lagi tayong nakahanda na maglingkod sa Panginoon. Amen. So, ano ba tatalakayin natin ng Monday Gospel o Sunday Gospel? Ang nabasa mo ay Sunday Gospel. Monday Gospel po, nagkamali lang po ako. Marcos chapter 9, verses 2 to 10. No, that is Sunday Gospel. Ang Monday Gospel natin ay yung kay San Lucas chapter 6, verse 36 to 38. Ano ba yan? So, kasi pwede, alin kasi nga, nag-graduate yung anak ko, 3 gospel talaga i-FB live ko ngayong araw na ito. So, nalito ko. Tama yung sinabi mo. So, tama pala yung post ko. So, tama yung San Lucas. Ang gospel natin today, Monday, is San Lucas chapter 6, verse 36 to 38. Nabasa mo yung kahapon na gospel, Sunday. Okay. Kasi FB live ko po yung Sunday gospel. Yung Marcos chapter 9, verse 2 to 10. Anong gusto mong pangnilayan natin? Ako yung nakanda. Pakibasa na lang po uli yung Monday gospel. Okay. Ang Monday gospel po ay basahin po natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas chapter 6 verse 36 to 38. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, ang mabuting balita, tuloy-tuloy na ba ako, kapatid? Opo, tuloy-tuloy na po. Yes, so tuloy-tuloy. Bago ko nais pagnilayan itong gospel natin, ayon po kay San Lucas, chapter 6, verse 36 to 38, ito pong paghatol sa kapwa. Ako, hindi tayo pwedeng humatol sa kapwa. So, para mas maliwanag po na maunawaan natin, muli po, nais kong dumulog po sa maikling panalangin po sa ating Panginoon, paghingi ng gabay sa banal na Espiritu para turuan po tayo. Paano natin pagninilayan ang gospel po natin today? San Lucas chapter 6, verse 36 to 38. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti niyo po Lord dahil muli po sa oras na ito, ang aming ginagawa ni Sister Angelica Dorde po ay ipahayag ang iyong mabuting balita. Ito'y naniniwala kami o Lord, kalugod-lugod po sa iyo dahil ginagamit namin ang aming bibig sa oras na ito Lord, na ipahayag ang iyong mabuting balita para sa aking mga kapatid po na sa oras na ito, marahil po sila ay naguguluhan sa buhay nila, sila ay nalulungkot, sila ay nabibigatan sa mga pagsubok na pinintulutan nyo na hindi nila maunawaan. Narito ang iyong mabuting balita, O Lord, na maririnig po nila. Kaya pagkalooban mo sila, Lord, ng karunungan, kaalaman, upang anuman po ang aming pagninilayan, ay maunawaan po namin ito. Kaya samahan niyo po kami ni Sister Angelica, O Lord, na may hayagan yung mabuting balita. Ako, Lord, basbasan niyo ang aking labi, na pawang salita lamang niyo, O dakilang Diyos, ang lalabas sa aking labi, na kayo ang mapaparangalan, O Lord. Gamitin lang niyo po ang aking tinig para sa aking mga kapatid po na ibig na makarinig ng inyong mabuting balita po ngayong araw po ng Monday. Kaya banal na Espiritu, patuloy na turuan po ako, samahan niyo po ako, gabayan niyo po ako, ganun din po ang aking kapatid po ni Sister Angelica at ang aking mga kapatid po na nakikinig. Kaya Lord, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat, salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Napakaganda ng ating mabuting balita po ngayon, Sister Angelica. Yan, no? Ang paghatol sa kapwa. Yan ang madalas na ginagawa po natin na kahit tayo po'y nananampalataya na naglilingkod na sa Panginoon, na nandyan yung tukso po ni Satanas na napakabilis po nating humatol sa kapwa. So, paano ba mamuhay bilang isang Kristiyano po? Amen? Kadalasan kasi iba po ang sinasabi ng mundo sa sinasabi ni Jesus. Minsan ay iba rin po ang gusto ng ating sarili sa dapat nating gawin. Gusto nating gawin itong mabuti na ito, subalit alam niyo, may tukso lagi si Satanas. Ayaw niya na gumawa tayo ng mabuti. So, ang natural po ng tao, totoo ito, ang natural ng tao ay minamahal lamang ang mga mababait. Yan. At yung may pakinabang. So, ang minamahal lang yung mababait at yung mabubuti. Yung mga pasaway, ayaw nilang mahalin. Amen? Mahirap daw mahalin ang mga pasaway, yung mga nakakainis. Amen? So, ang mga hindi mabait at mabuti naman ay kinasusuklaman. Yan ang madalas nangyayari po. So, subalit ngayon sinasabi po ni Jesus sa ating mabuting balita po ng malinaw na pati ang mga kaaway ay iibigin. So, kung tayo masunurin sa Diyos, sumunod po tayo na mahalin natin ang ating kaaway na ito po ay kabubuti natin. Alam niyo po, bawat iutos po ng Panginoon sa atin mga kapatid, amen, ay mabuti po ito. Dahil ang Diyos ay mabuti, so uutusan po tayo na ikabubuti po natin. So kung susunod naman po tayo sa kalooban po ng Diyos, tayo po ay mapapabuti, hindi po tayo mapapahamak. Amen? Kaya po napakahirap nga po naman mga kapatid, amen, na talagang ibigin ang kaaway. Subalit hindi naman po imposible. Andiyan po yung banal na Espiritu, nagagabay sa atin, magtuturo sa atin paano natin iibigin ang kaaway. Amen? So magagawa natin ito sa tulong po ng Panginoon. The Holy Spirit po. Amen? Kailangan lamang natin itong gustuhin at maging bukas po sa Kanya at sa pag-ibig sa kapwa kahit pa masama ang kapwa. Iibigin natin siya sapagkat tapat ang pag-ibig po ng Diyos. Ang Diyos lahat mahal niya po. Kahit makasalanan ito, mahal niya. Dahil ang pag-ibig ng Diyos hindi po nagbabago. Minamahal niya tayo kahit tayo ay makasalanan. Kung gayon mga kapatid, ganito rin ba dapat ang isang Kristiyano? Amen? Na minamahal din ang kaaway. Dahil ang Diyos, minamahal din po niya kahit tayo ay makasalanan. So, bilang tinutularan po natin siya,
So, mahalin din po natin, amen, ang taong hindi natin makasundo. Yung sa tingin natin na masama siya, mahalin din po natin yon. Anong malay nyo mga kapatid, dahil sa pag-ibig natin sa mga makasalanan na tao, ayun ang magiging dahilan para sa pagbabalik loob po nila. Amen? So bilang Kristiyano, may mission po tayo mga kapatid. Hindi lang iibigin yung mga taong kaibig-ibig, pati kaaway po iibigin natin. Amen? So hindi nag-iipon ng sama ng loob ang isang Kristiyano at hindi nag-uusga ng kapwa. Bagkos ay nakatuon lamang po ang sarili sa paggawa ng mabuti. Binubuhos po ang lakas sa kung paano makatutulong sa kapwa. Kahit pa po ang mga tao ay patuloy na masama o nagkakasala sa atin, hindi po nito nalalason ang ating mga puso upang maging masama rin po tayo sa kanila at magkaroon ng hinanakit. Na mananatili tayong mabuti sa mga taong kaaway po natin na umaaway sa atin. Amen? Sapagkat alam natin ang Diyos ay may awa, lubos ang kanyang habag. Nasa atin naman po ang tayo'y magpakumbaba. Kaya dapat nananatili po sa atin ang kababang loob tulad po ni Kristo. Humility, itinuro po sa atin yan, kababang loob at gumawa ng mabuti. Ang magpatawad gaya po ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kung hindi po tayo magpapatawad, batid naman natin, hindi natin makakamit din po ang kapatawaran ng Diyos. Amen? Ang pagpapatawad ng Diyos po sa ating kalakip po, yung pagpapatawad natin sa ating kapwa. So bilang mga Kristiyano ay tinatawag tayong magmahal ng lahat ng tao. Walang pinipili po ng lahat ng tao dahil ang Diyos ay mahal niya po lahat ng tao. Amen? Tinutularan po natin siya. So, magmahal po tayo tulad ng Diyos na kahit sino, mga kapatid, makasalanan man ito, ay mahal niya dahil hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal. So, tayo rin po, ganun dapat. Amen? So, gaya po ng pag-ibig ng Diyos, no, sa krus po na para sa lahat. Di ba pa? Inalay niyang kanyang buhay sa krus para sa lahat dahil mahal niya po tayo at walang pinipiling tao. So, napakaliwanag po ang itinuturo ni Jesus sa ating gospel today po, Monday, ang tungkol po sa pagmamahal kahit sa mga itinuturing natin na mga kaaway. Ang dapat natin tugon po sa mga taong nagkasala at gumawa ng masama sa atin ay palaging kabutihan. Ang hamon niya po sa atin ngayon ay maging maawain, tulad ng pagiging maawain po ng Diyos Ama sa lahat. Maging mahabagin po tayo, maawain po tayo. Ang ating pagkakaroon po ng habag ay katulad dapat po ng Diyos na palaging dakila sa kanyang pagkahabag. Kaya wala tayong mapapala po sa paghihiganti, mga kapatid. Mapapahamak lang po tayo. O yung pagpapatol laban sa mga taong gumawa po ng mga napakalaking kasalanan sa atin. Huwag natin silang patulan. Bagkus ipanalangin po natin sila. Amen? Dahil tiyak po, kapag hindi natin pinatulan ang mga humusga sa atin, ang nagkakasala sa atin, ang gumagawa ng masama sa atin, may biyaya po tayo lagi kay Lord. Anong biyaya natin? Makakadama po tayo ng kagalakan at kapayapaan. Hindi ba enough na po yun, mga kapatid? Hindi yung malaking halaga na pera o nasa iyo nga yung malaking halagang pera. Kung wala ka namang kapayapaan at kagalakan, walang kabuluhan ng buhay mo. Di baling wala kang pera, basta ikaw, kapatid, kasama mo ang Diyos at may bunga ka ng kagalakan at kapayapaan. So bilang mga Kristiyano, itinuturo po sa atin ni Jesus ang pagpapanaig po ng kabutihan. Dahil ang Diyos ay mabuti, tinutularan natin siya. So dapat, yan, pagpapanaig po ng kabutihan at kagandang loob po bilang ating sandata laban sa kasalanan. So mahirap sabihin natin po na parang pinapahina tayo, ngunit hindi kailanman po, mga kapatid, gawain ito ng mga mahihina o duwag na tao. Mga kapatid, ito'y tungkulin natin bilang mga anak po ng Diyos Ama upang maging mabuting halimbawa kung paano natin nilalabanan ang patuloy na umiiral na kasamaan po sa iilan nating kapwa at paligid.
Pairalin natin ang kabutihan, mga kapatid. Amen? Kaya tingnan niyo po sa ating gospel. Sa verse 36, ano po sabi sa Lucas chapter 6, verse 36? Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama. So utos po ito, mga kapatid, maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama. So ngayon nasa panahon po tayo ng Kwaresma, ikalawang linggo na po tayo, mga kapatid. Tuwing Kwaresma, ipinagdiriwang natin ang Diyos na mabuti at dakila sa kanyang habag at pagmamahal sa kabila ng pagsuway, yung pagkakamali, pagkakasala at pagkukulang ng tao. Patunay nga po na inalay pa ang kanyang buhay sa ating mga pasaway. Amen? So mula sa pagsikat at paglubog ng araw, ipinahayag ng buong nilikha ang dakilang awa ng Diyos. Hindi niya po itinatangi kung sino ang makikinabang sa kanyang habag, sapagkat ibinibigay niya ng patas ang biyayang ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Kahit makasalanan to, tumatanggap pa rin po siya ng biyaya mula sa Diyos. So ang tawag na maging maawain ay hindi po madali. Totoo naman po, hindi madali. Amen? Marahil tayo ay maawain sa ating sariling paraan. Yung mag-abuloy sa ating simbahan, tumulong sa kapwa na nangangailangan, o gumawa ng mabubuting gawa upang gawing mas mabuting lugar ang mundo. Di po ba nagsisikap tayo? Amen. So bilang mga anak ng Diyos, inaasahan na tayo rin ay magiging makatarungan at mahabagin sa ating kapwa. Kaya ang mabuting pagtuturingan po at maluwat na pagsasamahan ang nais po ng Diyos para sa ating lahat. Ibig niya po na lahat tayo sana'y nagkakaunawaan, nagmamahalan. Nilikha tayo bunsod po ng pagmamahal dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ipinadala po ng Diyos Ama si Jesus. Bunsod po ng awa niya sa atin nung tayo ay mapawalay dulot ng kasalanan. Alam niyo po, kung hindi niya binigay po ang kanyang bugtong na anak sa atin para sa ating kaligtasan, kahabag-habag po tayo. Amen? Isipin nyo, hindi po tayo makakarating sa langit para sa buhay na walang hanggan. Amen? So nagpakasakit si Jesus, bunsod po ng pag-ibig. Tayong mga alagad niya na mananampalataya ay nararapat lamang po na magbahagi rin po ng pag-ibig at awang kusang ibinahagi po sa atin ng Diyos. Kaya po kung sa masasama, mga kapatid, ay nagmamagandang loob po ang Diyos dahil mahal din niya po sila. Hindi po kasi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos po sa atin. Kahit tayo maging masama, mahal pa rin po tayo ni Lord. Kaya lang nawawala po yung biyaya na dapat na tatamuyin po natin. Amen? Tuwing tayo po'y nagkakasala, nahihiwalay po tayo sa Diyos. So hindi natin po nararamdaman yung biyaya po na tinatanggap natin mula po sa Diyos. Amen? So mahabagin po siya sa makasalanan. Kaya wag po nating hatulan yung makasalanan dahil mahal din po ng Diyos yan. Mga kapatid, wag natin silang husgahan na wala na silang pagbabago. Maling-mali tayo, mga kapatid, dahil darating ang panahon kung loobin po ni Lord na mababago ang isang taong masama, ay magbabago po ito. Dahil marami pong nagpapatotoo na sila'y nakulong dahil sila'y nakapatay. Subalit sa kulungan sila'y nakarinig ng salita ng Diyos. Nagbago po sila. Nung sila'y lumabas, ginamit sila ng Panginoon, naging preacher po sila. Bakit ko alam ito, kapatid? Ako po matagal na ang ministry ko po sa kulungan sa Antipolo City Jail, mga kapatid, female inmates, at minsan po na-invite din po ako sa correctional sa may Mandaluyong po, mga kapatid. Kapag sila po ay nakalaya na binago na po sila ng Diyos. Sila'y naglilingkod na po sa Panginoon. Amen? So, kung sa masasama po ay nagmamagandang loob ang Diyos, mahabagin siya sa makasalanan. So nawa ganun din po tayo. Isabuhay natin ang pagiging mahabagin sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong po sa mga kapuspalad sa ating pamayanan, sa ating pamilya, sa ating mga community po. Amen? O saan man tayo makarating, saan man tayo dalhin ng Panginoon. Amen? Tumulong po tayo. Maging mahabagin po tayo. Pag sinabi
sabi pong mahabagin, may ginagawa po tayong mabuti sa ating kapwa. Amen? Hindi lang yung, ay, kawawa naman siya. Wala ka namang ginagawa. Amen? Sinasabi lang sa kawawa siya. Wala namang kalakip na gawa. Kailangan maging mahabagin tayo, may gagawin ka. Amen? So mga kapatid, yung gospel po natin, Lucas chapter 6 verse 36 to 38, sabi po dito sa 37 to 38, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo patatawarin din ng Diyos. Napakaliwanag mga kapatid dito sa verse 37 na huwag tayong humatol at hindi, sabi niya, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Kasi once na tayo po'y humatol, hahatulan din po tayo. Amen? Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Mga kapatid, napakaliwanag, huwag tayong magparusa para hindi rin po tayo paparusahan ng Diyos. Kundi ang gagawin lang po natin sa buhay natin, yung magmahal tayo, tumulong tayo sa mga nangangailangan, na maging mahabagin po tayo. Yun pong gagawin natin, huwag ka nang humatol, mga kapatid. Amen? Maging abala ka sa paggawa ng mabuti. Amen. At patawarin ninyo ang inyong kapwa at kay patatawarin din ng Diyos. Kapag hindi po tayo nagpatawad, hindi rin po natin makakamit ang kapatawaran po sa ating mga kasalanan na nagagawa mula po sa Diyos. Amen. At ang sabi sa verse 38, magbigay kayo at kay bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Alam niyo mga kapatid, akong buhay na patotoo. The more you give, the more you receive. Totoo po yan. Ako po, mula nung ako'y naglingkod po sa Panginoon, no, maaaring sabihin ko sa lumang buhay ko, madamot ako, no? Kung tutulong man ako, parang napipilitan lang. Pero nung ako po'y nasa bagong buhay na, no, na pag may lumapit po sa akin, gustong-gusto ko po talaga siyang tulungan. At alam niyo po, ang Diyos, grabe po yung ibinabalik niya po sa akin. Lalo na sa gawain po ng Panginoon, patuloy na sumusuporta po ako para magpatuloy po na maihayag ang salita ng Diyos. Katulad nga po ngayon itong bagong mission po na ibinigay sa amin po ni Lord, itong SALT, ang gusto sabihin po ng SALT, servants of the Almighty and Loving Trinity po. No? Ito po yung bagong mission na ibinigay sa amin ni Lord na patuloy na kami po ay magbibigay ng libreng seminar po katulad ng Catholic Life in the Spirit Seminar, mga basic Christian maturity, recollection, retreat, o anuman po na nais po ng community na nais i-share po namin. Handa po kami, mga kapatid, na magampanan po itong mission na binigay po ng Diyos sa aming SALT member po. At yung aming pagtitipon tuwing first Sunday of the month. Ngayon, March 3 po, magkakaroon naman kami ng pagtitipon. Sama-sama kami po na one family. Damhin yung pag-ibig ng Diyos. At mag-i-start na rin po kami sa pag-aaral yung gustong maging preacher, matuto siya paano ihayag ng maayos ang salita ng Diyos. Amen. So sa March 12 po, open na yung school, no? Libre po ito, walang bayad, libre pagkain pa po. Pakakainin kayo, pangkatawang pangkain at kaluluwang pangkain po. Amen. So ito po yung mission namin, na makapagturo po sa mga gustong maging preacher po. So, March 12 na po yan, every Tuesday, magkakaroon ng pag-aaral po, 1:00 hanggang 4:00 po ng hapon. Sa yung pong gusto na mag-aral po, pwede po kayong pumunta po sa venue ng SALT sa may 1064 CND po, Don Chino Roses Avenue, corner JP Rizal po ito, at Malolos Street po ng Barangay Tejeros ng Makati City po. Sa third floor po yung chapel, sa Copy High B Digital System po.
1064 CND, Don Chino Roses, dati pong Pasong Tamo ito, Old Pasong Tamo, corner Malolos Street and JP Rizal po. Makikita nyo po doon yung Copy Hy-Vee at sa third floor po. Pag-aaral po ng paghayag ng mabuting balita po. Ito po yung bagong mission po namin. So kung gusto niyo po na makapag-aral, punta po kayo. Libre po ito. Amen. So, ang pangangaral ni Jesus po sa ating mabuting balita no kung paano po, mga kapatid, tinrato ang iyong kapatid. Paano mo pinakitunguhan ang iyong kapatid sa pananampalataya? O yung kapitbahay mo, yung kapwa mo, ay ganun ka din ba? Kung paano mo tinrato yung kapwa mo, ganun din, mga kapatid, yun ang babalik din sa'yo. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo, mga kapatid. Sa buhay nating ito, hindi natin namamalayan po na tayo ay lubhan ng mapanghusga. No? Totoo yan, mapanghusga tayo, mapanghusga sa physical na anyo ng tao, sa kanyang pananalita, pinagmamasdan natin, no? Napipintasan natin kagad siya sa kanyang pananalita pag nagkamali siya, sa kanyang katayuan sa buhay, pag mahirap siya, linalait natin, sa kanyang kilos, may magaspang, lagi natin na pinupuna, at sa kanyang pananaw sa buhay. So napakabilis nating humusga ng walang tunay na batayan. So ganun din po tayo, husgahan ni Jesus, mga kapatid. Kaya kung anong tinanim natin, yun ang ani natin, mga kapatid. Kaya po ang bahagi po ng mensahe ni Jesus ay maaring mahirap. Inahamon tayo na huminto sa paghatol. Hinto na, kapatid, sa paghatol. Walang buting idudulot po ang paghatol sa kapwa. Yung pagpuna at pagkondena sa iba, nakala mo napakagaling mo, na ikaw lang ang magaling. Yung kapatid mo na inusgahan mo ay mangmang ito. Amen. So, mga kapatid, huwag tayong humatol. Bakit? Kasi yung hinahatulan mo ay mahal din ng Diyos po yan. Siya ang hahatol, hindi tayo. Ang patawarin ng mga taong lubos na nakasakit sa atin ay isang malaking hamon. Maaring ayaw natin silang patawarin o gusto nating magdusa sila sa ginawa nila sa atin. Yung iba talagang paggalit sila, no? May nakapanakit sa kanila, didemanda pa ito at gusto talaga nilang makulong po siya. Men, gusto nila talaga naghihirap. Masaya daw sila kapag nakita nila na naghihirap ang taong kanilang kaaway. Men, ngunit para sumunod kay Jesus, mga kapatid, kailangan nating magpatawad. Amen? Kasi kung hindi ka magpatawad, kapatid, wala kang kapayapaan at kagalakan. Dahil ang hindi pagpapatawad, hindi po pagkilos ng banal na espiritu yan. Amen? Pagkilos ng tao na walang pananampalataya sa Diyos, walang tiwala sa Diyos, sarili niya ang kanyang pinakikinggan, sarili ang kanyang sinusunod, nagiging makasarili pa rin po siya. Amen? So, sumunod po tayo, mga kapatid, kay Jesus. Kailangan nating magpatawad dahil yan po ang utos po niya. Walang ibang pagpipilian, mga kapatid. Maaring hindi natin malilimutan, no, sa yung ginawa niya dahil ang alaala ay nakaimbak sa ating isipan at puso. Dahil nahirapan tayo na patawarin siya dahil grabing ginawa sa atin. Amen. Ngunit mayroon tayong pagpipilian, kapatid, ang maging maawain at magpatawad. At sa proseso po, mga kapatid, maaari rin nating palayain ang ating sarili. Kapag tayo nagpatawad, lalaya po tayo, mga kapatid. Amen? So sa mga lumalapit sa atin para humingi ng tulong o ng makakain, marami na po kasi ngayon talagang walang makain, kung paano mo sila tinipid, ay titipirin din tayo ng Diyos. Kaya the more you give, the more you receive. Sa mga tao namang nakasakit po sa atin, magpatawad tayo at huwag maghiganti upang patawarin din tayo ng Diyos at hindi po parusahan. Kaya sa makatuwid ay kung ano ang iyong ginagawa sa iyong kapwa ay siya ring gagawing panghatol sa iyo. Kaya maliwanag ang turo po sa atin ng mabuting balita po ng Panginoon na ating pinagninilayan po ngayong araw na ito, Monday, po na bawal ang humusga sa kapwa.
Napapaloob ito sa dalawang magkaparis po na kawikaan. Yung pasalansang ang una, huwag humatol, huwag manumpa. At patahas naman ang ikalawa, magpatawad, magbigay. Amen. So nasa likuran nito ang kaalaman na ang mahabagin na tumatangging humatol ay makapaghihintay din ng pagkamahabagin ng Diyos. Amen? So, yan po yung pagninilay, mga kapatid, sa ating gospel. Nice ko lang pong ihabol itong, okay, kahit ilang konti lang po na dito sa topic na naihanda po, na binigay sa atin ni Lord, yung duty po natin. Duty nating tao, sa kapwa-tao. Duty of people to people. Ano ba ang obligasyon natin? Bilang tao, ano ba ang ating duty sa kapwa-tao natin? Unang-una, mga kapatid, to love. Ayan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. To love. Yan ang unang-unang duty po natin. To love. Hindi yung humatol. Hindi yung musga. Amen. Kung ano-anong pinagsasabi na masasakit na salita sa iyong kapwa. To love. Una, tingnan niyo po. Mahalin ng magulang. Sabi nga sa Mateo chapter 19 verse 19, igalang mong yung ama at ina at ibigin mong yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Simang kapatid, ibigin mong yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan po, utos ng Diyos sa Mateo chapter 19 verse 19. So, duty of people to people is to love. Mga kapatid, hindi humatol, kundi magmahal. Amen. Ano sabi sa Mateo chapter 22 verse 39? At nakasulat din po sa Marcos chapter 12 verse 31. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. 'Di ba dalawa ang pinakamalagang utos, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa gaya po ng ating sarili? Utos po. So, to love, mga kapatid. Anong sabi sa 1 chapter 13 verse 34? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. So, utos po ng Diyos na tayo mag-ibigan. So, yan po yung duty natin, mga kapatid, ha? To love, not to hate. To love, mga kapatid. Roma chapter 13 verse 8 to 10. Huwag kayong magkaroon ng saguting kanino man, liban sa saguting tayo mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alimang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mong yung kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Simang kapatid, to love po, ha? Galatia chapter 5 verse 14. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mong yung kapwa gaya ng iyong sarili. Amen? Santiago chapter 2 verse 8, mabuti ang iyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautusang ibinigay ng Diyos na nasasaad sa kasulatan. Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. And the last, marami po ito pero dalawa lang po dahil nagbadya na yung oras natin, no? Okay ba? Mga 8:45. So ito lang, last na po. Marami sana po, kaya lang yung oras natin limited po. Pangalawa, to help. Ayan, tumulong sa kapwa, hindi humatol. Amen. To help, tulungan. Ano pa sinasabi sa Isaiah chapter 58 verse 6 to 7? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay iyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. Simang kapatid, to help. Tumulong po tayo. At ano sinasabi rin po sa Mateo chapter 25 verse 34 to 46, mahaba-haba ito, last na po ito, sige. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halik kayo, mga pinagpala ng aking ama,
pumasok na kayo at manirahan sa kahariang hinihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y sandayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nahuhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit at nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. So yan mga kapatid, no? To love, to help, to forgive. Ayan, to forgive po. Yan ang katungkulan po natin. Hindi ko na lang po maibigay yung verse dahil oras na. To practice the golden rule po. Amen. Kung anong ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. And to restore a sinning brother. Nawa po'y maging silbing liwanag po tayo sa mga kapatid natin nasa dilim po. So yan po ang duty natin mga kapatid. Amen. Naakayin po natin yung mga kapatid natin na mula sa dilim sa liwanag po. Amen. So nawa po, sa maikling oras po na aking naibahagi po sa inyo na pagninilay ay meron po talaga kayong natutunan at higit sa lahat, manatili sa isipan, nasa puso at sa buhay ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa at maraming salamat po Lord na nahibahagi ko po yung mabuting balita po sa aking mga kapatid po na nakikinig po dito sa programa po ng ating kapatid na si Angelica Dorde na patuloy na ginagamit niyo, Lord, upang ibahagi niyong mabuting balita. Salamat po, Lord, sa pag-invite niyo, Lord. At salamat, Banal na Espiritu, na sinamahan niyo po ako na naibahagi ko niyong mabuting balita. Nawa patuloy, Lord, na gamitin niyo ang aking kapatid po na si Angelica Dorde, Lord, na ihayagan niyong mabuting balita at ganun din po ako, Lord. Salamat, Lord, sa biyayang ito, Lord, na naihayagan yung mabuting balita. Salamat po sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming salamat, Sister Lee. Pero, bago ka mag-leave dito sa live. Okay lang, makikinig ako sa iyo. Sige. Hindi. Meron lang po ako itatanong. Yes, tungkol sa gospel natin ngayon, no? Yung tungkol sa paghatol sa kapwa. Kasi kanina, sinabi niyo yung golden rule. Yes. Yung, wag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Yes. Pag yun siguro po lagi ang nasa isip natin, hindi na tayo hahatol. Kasi ayaw din natin hatulan. Yes. Di po ba? Yes. At saka tama din sinabi niyo po kanina yung the more you give, the more you get. Yes, totoo yun. Yes. Totoo yun. Totoo yun. Ako makakapagpatunay, yung bang kapag ka mas nagbibigay ka pala, akala mo nawawalan ka. Hindi. Mas maraming dumadating. Yes, diba? Kasi nakikita ni Lord yung pagiging masunurin mo dahil utos niya yun eh. Oo. Yes. Tsaka hindi lang naman siya sa form ng material things eh. Yes. Diba? Yes. Spiritually. Yung sinasabing siksik, liglig at umaapaw, totoo yun. Spiritually, yes. Oo. Kaya nga makikita po natin bilang lingkod ng Diyos na kapag sumunod po pala tayo sa utos ng Diyos, totoo yung kanyang mga pangako. Yes. Sa Bible. Yes, totoo. Tsaka ang maganda po doon sa yung gospel natin ngayon, no,
sinabi dito na sapagkat kung ano daw yung takalan na ginagamit natin, ganun Yes. din eksakto gagamitin sa atin ng Yes. Diyos. Oo. Amen. Tama. Tsaka Amen. Yes. yung tinatandaan ko din, kaya sabi nga, bakit nga ba tayo hahatol sa ating kapwa trabaho yun ng Diyos. Di ba? Amen. Yes, siya yung hahatol sa huling yung sa pagdating niya, no, yung paghukom, hatulan niya. Amen. Ang tao. Ayon sa kanyang gawa. Kung mabuting gawa natin, saan tayo? Sa langit. Kung masama, nagpatuloy tayo sa paggawa ng masama, saan tayo? Sa impyerno. Amen. Siya na ang magdadala kung saan tayo nararapat. Yun yung paghatol niya no? Amen. Amen. So maganda yung lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Talagang alam naman natin kasi yung mata natin, di ba? Makasalanan. Amen. Mahatol tayo according sa nakikita natin. Amen, yes. Tsaka, i-share ko lang ng konti, no? Minsan yung paghatol po natin, minsan nagsisimula sa maliit na bagay Halimbawa, sa chat lang. Di ba? Uso-uso chat ngayon. Pag hindi ka nasagot ng ka-chatmate mo, hatol na yan. Ba't kaya niya ako hindi? Diba? Ba't kaya hindi niya ako chinatback? Siguro ganito, gano'n. Di ba? Minsan nagiging advanced thinking tayo Yes. Diba? Maraming salamat, sister. Yeah, thank you din. Ako nakabahagi. So, uulitin na sa March. Sa March, schedule kita uli, Amen. Kung di lang Thank conflict, you. yes, pwede. Okay. So, yan po si Sister Librada Manzano. So, maraming salamat sa Panginoon kasi pinapaalala sa atin na huwag talaga tayong hahatol sa ating kapwa. Wala tayong karapatan ni katiting. Hindi pa nga hinahatulan. Alam niyo ba, itong nabubuhay tayo ngayon, hindi pa tayo nahatulan ng Diyos. Yung mga nangyayari sa buhay natin, kagagawa natin yan. Consequences. Hindi yan paparusa sa atin ng Diyos. Tayo ang may gusto niyan. Ang paghatol ng Diyos, yun sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Pero salamat sa Panginoon sapagkat pinapaalala sa atin, kamukha ng sinabi ni Sister Librada, na love. Yun, no? Sabi nga niya, love. Ang magandang gawin natin talaga is love. Mahalin natin ang ating kapwa. Kagaya ng pagmamahal natin ng Diyos sa atin. Di po ba? So mapagpatawad tayo. Sabi nga, mas mahalin yung mga taong umuusig sa atin. Ipanalangin yung mga taong tinuturing nating kaaway. Amen. So, humility pa rin yan. Humility, no? So, magagawa natin. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama, marami pong salamat sa mensahe mo ngayong ibininhi mo sa aming mga puso. Ito na nga, Panginoon, na masyado kaming judgmental. Turuan mo kaming magkaroon ng mababang kalooban upang din na natin gawin ito sa aming kapwa. Tingnan namin yung aming puwing sa aming mukha, sa aming mata, sapagkat baka mas marami pa to. Huwag kaming humatol upang hindi mo kami hatulan. Magpatawad kami upang kami yung patawarin. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad na palagi mong binibigay. Salamat sa pagkakataon na magbago kami magbalik loob para sa pagdating ng paghukom, matulong mo kami ayon sa iyong pagmamahal, pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya mo sa bawat isa. Ipinapanalangin namin ng mga may sakit, Lord, ang mga nasa banig ng karamdaman. Si Brother Danny Dayaw de Guzman na may lagnat ngayon in Jesus' name, Lord. Ito yung abang lingkod na maraming karamdaman. Kagalingan, Panginoon, sa kanyang lagnat na nararamdaman. Si Brother Boy Abelia na sa banig ng karamdaman. Ang mga taong patuloy pa rin na naghihirap sa mga sakit pisikal, Lord. Touch them all right now. But of course, Lord, ang himala, kagalingan sa oras na ito ay spiritual healing. Mga kasalanan na nagdadala sa amin sa kasalanan. Yan ang spiritual illness na gusto namin iyong pagalingin. Lord, bless all the people sa buong mundo. Bless the family of Sister Librada. Bless her, O Lord. Ginagamit mo siya sa gawain ito. Pagpalain mo siya materially, spiritually. Lagi mong ibigay sa kanya ang karunungan, ang kababaan ng loob, na magamit pa siya sa pagpapalagat ng mabuting balita. And I pray for the salt na bago
na gawain ng Diyos, pagpalain mo ang salt na ito, gamitin mo to glorify you, O God. Pagkalooban mo ng mga lingkod mo na may mga bababang kalooban na maglingkod sa iyo, O Diyos. Nawa ang mga magiging member ng salt na ito, kababaan ng loob ang manguna, pagpapasako sa iyo, Panginoon, pagtutulungan sa isa't isa, pagpapalagan at tinunutong balita. And yes, Lord, ang Facebook Live na ito, 2019 pa, Lord, hanggang ngayon, pagpalain mo, hanggang sa huling sandali, hininga ng iyong ibang lingkod, patuloy kitang ipagmamalaki araw-araw sa tulong mo, Panginoon, to glorify your name, my Lord. And of course, always take good care of me, my Lord. Lagi mo kong gabayan at ingatan. Tulungan mo ako sa aking mga kahinaan. Kailangan kita sa aking buhay. And of course, maraming salamat sa lahat. Sa buong mundo, kapayapaan, kababaan ng loob. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. So maraming salamat po, Panginoon, ng paghatol sa kapwa. Huwag na natin gawin yan. Masama yan. Pag hinatulan natin ng Panginoon, hatulan din tayo. No? Wag na. Huwag tayo maging judgmental. Wala pala talaga tayong karapatan. Okay? And of course, kung di nyo naumpisahan ang Monday Gospel, punta po kayo sa aking Facebook Live. Nandun po lahat ng Gospel. O kaya sa YouTube channel ko po, pasubscribe na lang po to glorify God. And of course, kung lolobin ng Diyos, no, matatapos ng February. Sa February 29, ang magiging guest preacher natin si Brother Francis Irinco. Isa rin niya sa mga lingkod ng Diyos na talagang very ready. Pag tinawagan mo, andyan agad. Amen. And of course, mamaya, pagkatapos ng Facebook Live na ito, isusunod natin yung Sunday Gospel yung kahapon kasi hindi ako nakapag-Facebook Live kahapon po. So mamaya, after this, no, bigyan nyo lang ako ng mga ilang minuto, Sunday Gospel, tungkol yun sa pagbabagong anyo ni Jesus, hindi ako nagkamali. Kasi itong araw na ito, 3 gospel yung Facebook Live ko. Dahil nga nung Sabado, graduation ng anak ko sa college, tapos di ba medyo busy, pero ang mahalaga, kahit medyo nalilate tayo minsan, tina-target natin na yung 365 days na gospel, ma-Facebook Live natin yan. Kaya kung yung mga gospel na hindi nyo napapakinig, pwede nyo po yung balikan sa aking timeline o sa YouTube channel. May bilang pagkain spiritual. So, ang susunod na po ay ang Sunday Gospel kahapon tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus. Ang magbibigay po ng reflection ay yung abang lingkod. Amen. Tapos, kung lolobin ng Diyos ang February 27, ayun, Tuesday Gospel. Ako pa rin po ang magbibigay ng reflection. February 28, ako pa rin. Pagka meron po akong guest preacher na available sila, kasi syempre mga busy mga yan, face to face sinasama ko po sila sa schedule. Pag available po sila sa 8:00. Kasi ang Word of God is Monday to Saturday, 8:00 talaga ng gabi. At pag Sunday, 3:00. Pero naiiba pa tayo ng oras pag hindi sila available. Halimbawa, inimbita ko si sister ganito, si brother ganito, para maging guest preacher, di sila pwede. Sabihin nila, ay sister, hindi ako pwedeng ganyang oras. Pwede bang adjust? Minsan, yung 8:00, minsan nagiging 9 o'clock, 10 o'clock, o kaya minsan, depende, no, sa tayo nag-a-adjust. Basta ang mahalaga, paggamit sila sa Panginoon. Tsaka, ito namang mga regular nating guest preacher, once a month ko lang naman sila nilalagay Usually talaga, nag-uumpisa nga ako Ako araw-araw, 365 days, ako araw-araw, no? Hanggang sa dumating yung time na, may mga nakikilala na ako mga preachers sa iba't ibang community, na-invite ko po sila. And of course, ako yung instrumento lamang ng Diyos, no? Ang Diyos ang nag-iimbita sa kanila. Maraming salamat kasi nakikibahagi sila sa gawain para sa Panginoon. At sinisigurado ko naman sa inyo, yung mga guest preacher natin dito, mga veterano na yan, mga matatagal na talaga yung nangangaral ng salita ng Diyos. Talagang subok na yan. Subok na matibay, subok na matatag. Di po ba? Para to glorify God. Lahat naman kami dito, yan naman ang layunin to glorify God. Tsaka alam nyo kasi,
Importante po yung mga guest preacher na nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi, alam nyo, kung face-to-face, maganda naman talagang mangaral ng salita ng Diyos. Pero, mas marami ang nangangailangan makarinig ng mabuting balita online. Diba? Kasi usually, yung mga napupunta sa face-to-face, nakakilala na yun sa Diyos eh. Eto, kamukha nito, accidentally napakinggan ng Facebook friends ko na ganito, may ganito palang gawain. Hindi ba? Nakakaroon ng sabi nga, ang pananampalataya nagsisimula sa pakikinig. Kaya pakishare na lang po itong Monday Gospel sa inyong timeline. Malay nyo, isa sa mga Facebook friends nyo, kung ba may Facebook friends kayo na 500, 1,000, 2,000, hindi ba kahit isa lang dyan, makarinig ng mabuting balita. Amen? Sabi nga ang Word of God, yan i-viral natin sa dito, sa social media. And of course, one of the Great Commission yan eh. Yung ba halimbawa, itong Facebook Live na ito, ipopost mo sa timeline mo, sa group chat mo. Pagsunod dyan sa Great Commission na ipalaganap ang mabuting balita. Sapagkat kahit ang mismo ang Panginoong Jesus, araw-araw wala siyang ginawa, kundi ipangaral ang mabuting balita. Tayo pa kaya na isang pindot lang, mapapalaganap na natin ang mabuting balita. Isa na rin yan sa way sa pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Ayan yung sinasabi kong Great Commission. From Mateo 29:19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niya sila sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. So share the daily gospel for the glory of the Lord. Maraming pong salamat. Susunod na po ang Sunday Gospel, February 25, 2024. At ito nga yung tungkol sa nagbagong anyo si Jesus. Maraming pong salamat, and to God be the glory.